Mag-iisang taon ka na bang as Shopee affiliate pero hindi pa approve ang payment setting mo? Gaya nito? Or baka laging decline ang yung payment settings kay agent dahil hindi pasok sa kanyang standard? Hello mga ka-Shopee affiliate, welcome to my YouTube channel. Panibagong tutorial naman tayo for today's video. And of course, don't forget to subscribe my YouTube channel. Ito na nga, nag-start ako mag-affiliate noong March 2025 and every week nag-edit ako ng edit sa payment settings ko. Hindi ko na-realize yung mga kamalian ko na nilagay ko sa account settings and payment settings. So, kaya kung first time Shopee affiliate ka, always matandaan pag nag-edit ka sa payment settings, mag-wait ka ng 30 days bago mo i-edit ulit. Ganun siya. So, eto na nga, napasa ko siya noong July 18 and na-approve siya noong August 18. Ayan. And na-receive ko yung aking earnings noong September. Ayan. Ayan na siya. Sa Shopee Pay mismo dahil Cbank ang ating primary account. So, ano yung mga ginagawa ko? Ano yung mga pros and cons when it comes paglalagay ng mga details sa inyong account settings and payment settings. So, eto na nga. Pagdating sa Shopee, napaka-strict ni agent. So, ang una nating gagawin, punta ka sa Shopee, then click me, scroll up, hanapin si affiliate program, and then account. After sa account is things yan. And then meron na namang mga following papilian, hanapin si account settings. Diyan sa account settings, di ba? Meron kang makikita ng mga information na ilalagay dyan, right? Details ng account settings natin. Sa name, ilalagay mo dyan yung tunay mong pangalan. Wag po yung mga dami account name nyo. So, sa paglalagay ng pangalan, dapat standard, hindi po capital letter, first name, middle name, and last name. Now, in my case, wala akong middle name. Ayan yung nakalagay dyan. And then sa username, okay lang siya kahit anong ilalagay nyo dyan. Basta dito sa birth date, dapat tama po yung birthday na ilalagay nyo. And then type of account, ang nilagay ko dyan is individual. And sa occupation, ang nilalagay ko, none. Wala po tayong trabaho ko. Basta magkatugma po dapat yung account settings and payment settings. Proceed tayo sa payment settings. Okay, ang nilalagay ko dyan sa account type is local individual. Since individual yung nilagay ko doon, dapat po magkatugma si account settings and payment settings. Sa age, adult, kung student ka, ilagay mo student. Kung entrepreneur, ilagay entrepreneur. Sa beneficiary full name, dapat po ilagay nyo pangalan nyo. Dapat standard katulad ng account settings, standard po. First names, middle name, and last name. And then, ito naman sa beneficiary phone number, dapat po ang ilalagay nyo is yung number na ginamit nyo sa Shopee na active din. Naman tayo sa bank information. So, ang ginagamit ko sa primary bank is Cbank. Yun po ang bank na available ako. So, ang ginagawa ko, ang nilagay ko sa bank name, Cbank, Philippines Incorporated, and then branch name, NA, wala pong bank dito na physical dito sa Visayas and Mindanao. Nasa Manila po siya. Kaya sa bank address, ang nilalagay ko is Manila na address. I-search po sa Google and i-copy-paste po doon. Nandun po ang mga address ni Cbank sa Google. Ito yung pinaka-the best na ilalagay sa bank address. 32 Rizal Street, Barangay Poblacion, 2, Pagsanjan, Laguna. Yan po ang pinaka-best na nilalagay ng mga Shopee affiliate. Sa bank account name, of course, pangalan nyo pa rin yan. And sa bank account number, kung Cbank yung gagamitin nyo, punta kayo sa Cbank account and then screenshot nyo po ang yung Cbank na information. Dapat po naka-include si bank account number sa inyong screenshot. Ayan. Tapos i-copy nyo rin si bank account number at i-paste nyo na lang doon sa information sa payment settings details. And then sa last, sa tax information, basic qualification documents, ang nilagay ko dyan, PIR, and then no, then beneficiary permanent address. Dapat po yung address nakalagay dyan is same address sa Shopee account nyo na ginagamit nyo dyan. And dapat parehas po yung beneficiary permanent address sa inyong valid ID. Now, sa primary ID ko, ang ginagamit ko is PhilHealth ID. Nilagay ko dyan yung name of taxpayer, of course, pangalan ko, pangalan ng nasa ID nyo. Kasi, i-picture natin yan, i-upload natin yung picture ng ID natin at ilalagay natin doon. Then, need din ng TIN number na nakalagay doon sa ID mismo na picture nyo. And after
sa TNA number is VAT. Then tax registration is none. Hindi po ako seller, wala po akong physical store, hindi po ako business man. Affiliate lang po talaga ang ina-apply ko. Sana po ay makatulong itong video na to. See you next tutorial. Bye!